Okay mga Lord, so number one, salamat tayo kay Kristan. Magkaroon tayo ng hati-hatiin natin to kasi maraming explosive na sinabi si Kristan dito. Pero let's focus first on the kakaso daw kay CJ Hero kasi pinangako ko sa inyo yan. Tutuparin ko na po. So, let's read this. Stated, this is complainant, Noah Nocon, Filipino. Okay, so si Noah Nocon po, siya yung chief of staff or at least siya yung pinaka-contact person ni Franco Mabanta. He works under Martin Romualdez. Now, tapos ngayon, allegedly, siya daw yung nagre-relay ng message kay Boss Martin versus kay Franco Mabanta. Di ba nga, allegedly, may extortion na nangyari. Okay, tuloy natin. And cause the investigation of acts of extortion committed against my principal, Martin Romualdez. Grabe, ano? Alleged extortion, no? Pero, para sa akin kasi talaga, pag tinignan mo yung video, walang kawala talaga eh. Kasi ang haba nung usapan nila nung NBI agent, di ba? Tuloy. Personally aware of the facts and circumstances herein stated, having directly handed or have been privy to the communications and threats made against Romualdez by the following. So ito yung go-to na kinakausap ni pag sinabi kasing principal, ibig lang sabihin, he is working under Romualdez in a official capacity. Okay, ganun talaga yun. Tuloy natin. Franco Mabanta. Grabe, nakalabas itong si Kristan. Hindi, actually, bilyonaryo kasi yung naglabas eh. So, dapat man lang, binlur man lang yung address. Walang ya. Yan, Franco Mabanta. Ito, the complaint is against the following. Franco Mabanta, President of PGMN. CJ Hero. Okay, so ito yung mga respondent dito. Yung PGMI, ito yung corporation, yung corporation entity ng PGMN. So PGMN yung media network, tapos yung principal nun or yung nasa taas nun is PGMI. And of course, si CJ Hero. Pero syempre ang pinaka main respondent or yung pinaka principal dito sa ano na to, si Franco Mabanta, since he is the owner of Media Gallery. Okay, so si CJ Hero naman ay respondent din since siya yung allegedly siya yung magsasalita doon sa video na yun. Okay, tuloy natin dito. The host of the subject video intended for release by the respondent through PGMN, who may be served with processes at the same address. Yan. So CJ Hero madadamay dito. And CJ Hero, by the way, if you check her Facebook, na-disable na niya yung kanyang Facebook. Nag-deactivate siya kasi nga nung umiinit to, nakikipagsagutan pa yan eh. Ewan ko kung alam nyo to, ako nakafollow kayo sa nd.gg tsaka sa mga mga adventures ko rito sa internet. Etong si CJ Hero, nakikipagbasagan pa sa akin yan sa comment section. Biglang nakulong yung boss niya. Or nahuli, 'di ba, doon sa entrapment. Nga Hindi siya makapaniwala na nangyari 'yun kasi nung una maangas pa 'di ba? Kino-call out si Marvin Rillo Tapos nung nahuli, biglang nag-deactivate, 'di ba? Sabi ko nga sa iyo, CJ Hero, kada araw na lilipas na wala kang sagot sa lahat ng tao or at least wala kang general answer, especially to people like me kasi ako yung enemy mo, di ba? Yung pang-enemy mo. Ibig sabihin, you lose. You lose every time. Okay, take this L. Meron kang L maleta parati sa akin. O another maleta para sa'yo. Full of L's. Take it, take it, take it, take it. O, tuloy. Masasampahan dito ng kaso. Yes. Because siya yung nasa video na kung saan nagme-make ng mga accusations. Alright? Pero that depends kasi kung kasama ba siya dun sa extortion scheme. Kasi baka kasi mouthpiece lang siya, bayaran lang siya ni Franco Mabanta, empleyado lang siya ni Mabanta. Or kasi this is just being fair doon sa PGMN network. Kasi kunyari kung ano ka lang dyan, kung halimbawa ka lang, taga-post ka lang ni Franco or taga-punas ka lang ng bintana nila Franco, 'di ba? Lugi ka naman kung isasali ka rito. Pero yung entity, the PGMI, yung corporation ni Franco, kasama yan kasi siya yung corporate entity na tinatawag. Tuloy natin.
Pero si CJ, good luck sa kanya. Ginusto mo yan, girl eh. Now, sabi dito, PGMN is a domestic corporation. Okay. After that, unless a certain amount. Tapos, during the said communication, respondents conveyed a clear and unmistakable threat. Okay, respondents this is where the contention is. Ngayon, hindi ko naman sa sinesave si CJ Hero kasi sinabi dito, unless conveyed clear and mistaken. Ibig sabihin ba at some point nung conversation, kasama si CJ Hero dun sa nag-ask ng salapi kay Boss Martin through the representative. Hindi natin alam yon kasi we don't have the complete the complaint affidavit and we haven't heard their side of the story. Hindi naman ako parang sila CJ Hero na kung ano lang yung propagandang bagay sa kanila, yun lang yung pakikinggan. I will listen to their side of the story kung meron man kasi at this point in time kasi mahirap na siyang i-justified na unless eto lang yung win condition dito ni CJ Hero. I'll tell you the only win condition that CJ Hero has is to absolve herself kay Franco Mabanta. She has to say na wala siyang involvement dito except for the fact na host siya and they believe what they do. Kailangan ganun lang philosophical and employee lang siya ng PGMN. Kasi yung burden of proof naman, nandito naman sa accuser. Sila Boss Martin yon, si Noah Nocon. So dito, sinasabi nila respondents. Ibig sabihin, kasama si CJ Hero at one point, di ba? Okay, tuloy natin. That unless a certain amount... Ito, mag-message, hi friend, expose 2 parts. Part 1 is 90 minutes, coming out on May 5. Okay. Part 2, 60 minutes, scheduled 2 weeks after that. Of money is paid, they would release an online video containing damaging allegations against Romualdez to lend credence. Pero, I mean, kasi, look man, after the Saldico, expose, parang lahat naman ng bagay na nasabi na kay Boss Martin, di ba? Natawag na mastermind, di ba? So, I don't think any of this is already has relevance, legal relevance doon sa case niya pending before the ombudsman. Tama, di ba? Kasi hindi na naman siya pwedeng tanggapin as evidence ng ombudsman unless i-file to as evidence, di ba? Unless i-file to as a complaint versus Romualdez, di ba? Pero malabo na yun at this point. Kumbaga na lang to kasi parang para lang mabaon ng sobra. Ganun siguro yung iniisip dito ng mga, kung totoo tong lahat na to, nitong sila Franco. Tuloy natin. To their threat, respondents provided a portion of the purported video expose which shows the false and malicious report and outlined a specific timeline for its release, thereby establishing both the immediacy and seriousness of the threat. Respondents likewise sent this message. Hi friend, our compromise. The expose is 2 parts, 90-minute piece coming out on May 5. So to help you decide, here's the first 3 minutes pa so you can get a better sense of what it is and whether it's worth pursuing. Beyond this, we really won't able to disclose any more details of unless we are already in agreement. Hope you understand also from our side, friends, since we value is in the information itself. We have to protect. And 60-minute piece schedulings, I'm personally quite happy that we at least had a chance to meet. If you decide to pursue, I promise I will honor my word to all of you. By the way, that sounds like Franco. Ganyan siya magsalita. No hard feelings, bro. Ganun siya palagi. Alright? Tapos always parang pakulang na walang issue. He's always so cool, like a cucumber. Ganon. Pero in reality, he's not, okay? Grabe naman. Mga burning bars ni Kristan. Make notes lang kasi I'm gonna share with you guys something else na I just wanna make sure hindi ko makakalimutan. Okay, so iba na yata ito I-forward natin ng konti. The video's purpose is to expose Rep. Romualdez of the alleged mastermind. Diyos ko Lord. Hindi ba nasa ombudsman na yan? Ano pa yung niyan? But dito, corruption, posters intent, the expo tax, built, and Ito. Notably, during a phone call personally participated by the undersigned, respondent Mabanta clearly and categorically demanded 300 million pesos, Diyos ko Lord, and a deadline of May 5 under threat that failure to comply would result in the public release of the video. Okay, so
anuhin natin na i-break it down natin to. So at this point in time kasi dito sa number 7, wala pang documentary evidence, meron lang testimony coming from Noah Nocon, 'di ba? Na oy, magbigay ka ng allegedly, sabi dito sa complaint niya is 700,000, 'di ba? But so kinailangan ng NBI i-entrap ito para there would be documentary evidence showing that there was really merong talagang ganyang nangyari, which is meron nga, 'di ba? Unfortunately, kay Franco Mabanta, talagang tinuloy niya. And tinuloy niya through parang kasi may video pa, 'di ba? Nakausap yung NBI agent kasi naka-pink, 'di ba? So well, ganun talaga. Anyway, degrade and destroy the reputation of Rep. Romualdez in the eyes of the public, nor in the for police categorically demanded the amount of alam mo lang ang nakakainis talaga rito sa ganito. Kasi there is already a case pending before the ombudsman. If you really want to help this country and you really think na may ginawa si Romualdez, the only thing na pwede nyong gawin is to file cases against him. Pwede naman yun eh. Dapat ganun talaga yung proseso eh. Fair lang dapat eh. Kaya 'di ba, parati kong sinasabi sa inyo, and hindi na to joke yung although pinagtatawanan nung mga DDS, #justice for Boss Martin, kasi let the cases roll if meron talaga. Kasi ano bang magagawa ng 60 or 97 or let's say 300 minutes na video, okay? O hindi naman ganoon, 150 lang yan, tama, 150 lang yan. Wala, 'di ba? It's just you are just going to ruin his reputation, 'di ba? Ganun yung mangyayari doon eh. 'Di ba? Ang dami nang gumagawa nun sa kanya araw-araw, mga DDS. Tapos eto, pag ano mo pa, kikikilan mo pa allegedly, 'di ba? So unfair naman 'yon sa kanya na hindi niya nadedepensahan yung sarili niya sa mga ganitong klaseng video. Ganun eh. So anong kailangan mong gawin? Kailangan mong file mo. Ngayon, ang problema kasi ngayon, na put on the spotlight tong video na to. Okay? Para sa akin, wala na siyang value kahit nasabihin mong sobrang ganda nung laman nun. Kahit sobrang convincing. Kasi, you already you just made that video allegedly on the purpose of this. Yan. On the purpose of this na magbabayad. Kailangan bayaran para hindi ilabas yung video na yon. Kasi ganito eh, whether or not yung video na yon is for the purposes of kunyari lang halimbawa yung hindi totoo talaga na naninigil si Franco Mabanta, and instead it was offered to him yung 300 million. It was offered to him. Bigyan na lang kita ng pera pare, wag mo nang i-post. Ganyan. Pero ibig sabihin nun, yung purpose pala talaga ng post na yon, whether you take both argument as true or false, ibig lang sabihin nun, ang gusto mo lang talaga yung pera, hindi yung katotohanan, hindi yung pinaglalaban mo na hindi yung Pilipino yung gusto mo, 'di ba? So ibig sabihin masahol ka pa sa bayaran nun. Kasi yung bayaran alam mo, simula pa lang alam mo yung purpose niya. Pero ito, hindi mo alam yung purpose niya. 'Di ba? So alam mo yun, hindi yung sasabihin mo sa taong bayan na ang purpose namin is para sa inyo, pero ang reality, gusto namin yung kaperahan. So, si CJ Hero needs to make this clear pagbalik niya, kung babalik pa siya, kung may babalikan pa siya. Kasi, it's over for her. Sobrang over sa kanya yan. There is no siguro walang, kasi journalist naman talaga I think journalist siya by profession kasi yun yung natapos niya sa UP. Walang matinong publishing house ang ever kukuha sa kanya. Without babalik tong issue na to. Ganon kalalim to mga lods. Ganon siya kalalim. Sobrang lalim talaga nito. 'Di ba? So, alam mo yun, it's just sad to see talaga na there are some people like this. They pretend na para sa bayan sila. Yung pala, it's more than para sa bayad eh. Kasi puta, nananakot ka para wag magpalabas ng video eh. At least ako alam nyo, nakalabas to lahat. O kung eto yung sinusuporta ko, sinasabi ko rin na bias ako dito sa politiko na to.
Bias ako halimbawa kay Trillanes, kay Robredo, yan. Sometimes kay Boss Martin, kasi syempre, biggest DDS hater, anti-DDS yan, di ba? 300 million pesos with a deadline set on May 5. Kaya nga kayo nahuli. I-release mo na. Oh, yan. Ang bira talaga itong mga to. Alam mo kung ba't ayaw nila i-release, tingin ko? Kasi pag nirelease sila yan, masasampahan sila ng kaso ng cyber libel. Bakit? Ha? Yun, siguro mabibigyan ko ng argumento yung sinabi ni Kristan dito. Kasi hindi na kasi para sa bayan yung ano mo yung rason mo kung bakit ilalabas mo yon, 'di ba? Kasi nag-offer ka na okay hindi namin to ilalabas basta magbabayad kayo, 'di ba? Ibig sabihin talaga, you were just doing it for the money. Which is all okay lang naman basta gagawin mo siya in the rightful way. Like for example, kunyari, nagpagawa sa'yo ng content yung isang tao, ginawa mo, wala ka namang libelous na sinabi. Yung pera naman is galing sa ayos na paraan kasi you have to assume that parate. 'Di ba? So okay lang, pero ganito na nangingikil ka allegedly, doon pa lang mali na. So CJ Hero, good luck sa iyo kasi ano yan, kumbaga totoo lang wala nang bawi yan para sa akin. The fact na siya na iba yung in-off yung comments at least makikita mo yung alam mo na magpo-post siya. Ito talaga disable Tapos yung mga ibang anchors nila wala ring sinasabi. Hindi rin nagsasalita tungkol dito. Kasi sobrang questionable na tuloy. Kasi ang NBI yata ngayon nag-iimbestiga sila further dito. Ang masakit kasi dito baka yung questionable na kung paano sila kumikita kasi nga merong ganitong issue, di ba? I mean, it's one thing kasi nasabihin mo na wala kaming maleta. Tapos ikaw yung nahulihan ng maleta. So saan galing yung sahod ng mga tao, di ba? Hindi natin alam. Ako, basta, ano pa naman yan, may presumption of innocence pa naman yung mga tao na yan. Bigay natin. Wala naman, hindi natin, hindi naman natin matatanggal sa kanila yun But the thing is, sa mga nakita ko personally, I don't wanna, buti na lang, hindi ako sumamba dyan ever, di ba? ligtas yung pandidiri nila sa akin kasi sa totoo lang tawagin nyo man akong mapanghe, kayo yung masangsang sa internet, lalo ikaw si J Hero. Good luck sa'yo dyan.